kakayanan upang labanan ito, ma-acknowledge ito sa aming mga sarili at bigyan ng tuon, ng oras upang ito ay malabanan at maharap at idulog namin sa iyo, sapagkat sa aming sariling kakayanan, kung aming lang babaguhin ito para sa aming sarili, ay wala itong katuturan at magdudulot lamang sa amin ito ng kapaguran. Tunay nga, Panginoon, dalangin din namin ang aming mga kasamahan na wala pa rito, na naway hindi sila late o maatrasado upang mas makapakinig sila sa iyong salita. So, kubli mo ko, Panginoon, sa iyong mga ituturo at sa iyo lamang lahat ng kalwalatian sa ngalan ng bugtong na si Yesu Kristo. Amen. Okay. So, chapter 1, you can change. So, yung chapter 1 ay may title siya, What would you like to change? Ano daw gusto mong baguhin? So, tayong mga tao, kadalasan, marami tayong gustong baguhin. Marami tayong gustong ayusin sa ating buhay. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano, katulad natin. Hindi pa rin tayo nakakaligtas sa mga mabababaw na gustong i-pursue dito sa mundo. Kasi yung pagtingin natin sa kaayusan ay nasa surface lang. Hindi na natin nakikita yung dapat na mabago natin. So karamihan daw ng mga gustong baguhin ng tao, maaring yung appearance nila, postura nila, o maghanap ng kabiyak sa mga single, o kaya sa mga naging single, gustong maging mabuti ang ating mga anak. Di po ba? Yung maging behave sila, hindi sila magulo. Lalo na pag Sunday service. Yung career natin, gusto nating sumikat, gusto nating magkaroon ng pangalan, sa business natin o sa mga gawain natin, sa trabaho, upang mas makakuha tayo ng mas malaking sahod. Or better yet, yung confidence natin. Medyo sa tingin mo, hindi ka confident mapasa trabaho man yan, o kahit sa ministry, o kaya kahit sa evangelism, or kahit sa mga iba't ibang bagay. O pangkaraniwan, gusto natin, malesen na natin yung pagiging magalitin natin, yung depression natin, sudden depression. So, may problema tayo, may sakit tayo, bigla na lang tayo na-atake na nag-iisip, nadidepress tayo. O yung pag-control natin, na malesen natin at ma-control natin yung emosyon natin. You see, tayo daw ay, alam naman natin sa Genesis, na tayo ay ginawa sa image ni God. Sabi nga niya sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. We were made in God's own image. Para saan? Para saan ba to? Ba't ba tayo ginawang para sa ginawang imahe ng sa imahe ng Diyos? To share His rule over the world. Kasi hindi naman maipapakita yan ng mga puno. Di ba? Oo, nakaka-amaze. Makakakita tayo ng mga malalaking puno, magagandang puno, magagandang hayop, weird and very exotic animals na hindi mo pa nakita. Pag nakakita kayo, nakapunta kayo sa zoo, kadalasan, nakikita lang naman natin sa mga kapaligiran natin, yung mga aso, mga pusa. Kaya pag nagpunta ka ng zoo, nakaka-amaze. Nakikita mo yung mga peacock, yung mga owl, yung mga eagle, yung mga iba't ibang kulay ng snakes and pigeons, diba? Pero tanging ang yung amazing lang na ginawa ng Diyos na nakakapagpakita at nakakapaggawa o nakakapag-share ng kanyang
pamumuno dito sa mundo ay tayong mga tao. Sapagkat tayo ay nakakapag-isip, mayroon tayong emosyon, at nagagawa natin, ibinigay yan kay Adam sa Genesis, ang pagbantay at pagpamahala ng mga ibang nilikha ng Diyos. Second, we reflect His glory. Okay? And when we speak of His glory, yan. Kwan na lang ma-amaze na lang kayo kung ang hirap na inaabot ng tao na gumawa ng mga nagmumove na mga robot. Subalit, ang Diyos, ginawa tayo. We have so many thousands of nerves na pag titingnan mo, hindi yan mag-iimbento ng mga scientists o mga inventor sa ilang million years pa. Nakagawa naman na sila ng mga robot ngayon, yung mga inventor, hindi pa rin nila matutumbasan yung nerves and yung mga pagtrabaho ng mga inner organs natin. And third is to represent His authority. Diba? Makikita yung authority ng humankind, ng humanity over the world, ruling over all things and taking care of it in His glory. However, not as like yung sa isang statue. Okay? Pag sinabi na image, we were made in the image of God, not bilang hinubog na parang may shape. Ang dinidescribe dito is yung yung way ng pag-rule natin. However nga, later on, nasira ito, yung image na to. Then, hindi pwede ito na yung image na yung bato kasi pinagbawal din yan sa ating sa kasulatan ng Diyos, sa Biblia. Makikita nyo dito kung gaano lamang ka-importante yung pagbibigay gloria ng tao kumpara sa mga ibang created things ng Panginoon. Living things, plants and animals, and all the creation in the world. Kasi, titignan nyo, yung Genesis, from 1 to 5, ang sinasabi niya, pagkatapos niyang gawin, it was good. And then, on the 6th day, when man was made, sabi niya, it was very good. So, tingnan nyo na lang, if kung gaano tayo describe until the day that we broke this image that God has made. Kasi this image was broken from the fall. Yung alam naman natin siguro ang nangyari doon. And humanity has rejected God. And we continue to reject Him through our trust in the world. Sa pagtitiwala natin sa mundo. Okay? We continue to reject Him sapagkat kadalasan pagkakasala natin, nagtitiwala tayo. Lalong-lalo na sa paghihirap natin, sa mga sufferings natin, kadalasan tumatakbo tayo sa mundo. Hindi tayo tumatakbo sa Diyos. We continue to be broken in ourselves, especially in times of suffering and hardship. Living our lives our own way. And continue to make mess out of things. Diba? No matter how, sabi ko nga, kagaya nung ginagawa ng mga, although this is a provision ng Panginoon, na magkaroon tayo ng mga scientists, mga inventor, di ba? It's still futile. Pupunta sila sa outer space. Inaabot nila, mahanap sila ng bagong planeta. And they still make mess out of things. Inuubos nila yung resources dito sa mundo upang makaabot lang, maghanap ng bagong titirahan. Okay? Ganon yung, yung brokenness ng tao. So, we tend to consume and make mess out of things. Kahit gusto natin, ano man itong mga binigay sa atin, but hindi pa rin natin maabot yung ginawa at yung dapat na design na pag-glorify natin sa Diyos. Okay? So kahit ano yung ma-invento natin, truly God has
given us the talent for every little thing in this world, but then hindi natin ma-reach yung dapat na ikalalwalhati niya. Kinakapos pa rin tayo. Sabi nga niya sa Romans 3:23, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. Okay? We fall short. Not just because we cannot invent things, we cannot do perfect things in our fields, sa trabaho natin o kaya sa natin, sa pang-araw-araw natin, kundi sa nagpo-fall short tayo dahil we have sinned in every way sa ating lalakad dito sa mundo ay hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ni Sinclair Ferguson, it is loaded with the biblical motive of the divine image. In Scripture, image and glory are interrelated ideas. As the image of God, man was created to reflect, express, and participate in the glory of God in miniature, creaturely form. So yun daw dapat yung natin, na to express, to reflect, and participate. Yung dapat yung design talaga natin is to participate, follow God, obey God, okay? To give glory to Him. And we failed to be the image of God we were made to be. We can't be the people we want to be, let alone the people we ought to be. And that true image has, sabi ko nga, has been broken in the fall until God has given Christ. Pinakita niya, ito yung dapat na kung hindi nagkaroon ng fall, this is the redeeming, this is the perfect true image. So there is Christ, the entrance of Christ. Okay? Sabi nga niya sa 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Colossians, sabi niya, He is the image of the invisible God. Tingnan mo mabuti, He's the image of the invisible God. Sa Hebrew, sabi naman niya, He is the radiance of the glory and the exact imprint of His nature. And the Word became flesh and dwelt among us. So that is the glory na hindi natin naabot, that Christ alone has perfected and has siya mismo yung nagpapakita nitong imahe, yung perfect image, yung true image ni God. Wala kasi from the fall, from Adam and Eve, wala na. Hindi na natin nagawa. Kahit anong gawin natin, kakapusin tayo sa kasalanan, kakapusin tayo sa paggagawa. Pagmamahal, kinakapos tayo. Pag-care, kinakapos tayo. Pero ang Diyos, si Jesucristo, siya lamang ang nakagawa nito. So Jesus is the glory of the Father. Siya yung pinadala to show the glory of the Father. He makes God known into the world, God in human form. That's why in the New Testament, sometimes it says that we should be like God. Okay? Sabi to be like God, to be holy, holy, holy. We were called to be holy. And sometimes it says that we should be like Christ. It's because Christ is the true image nga. He's the true image of God. That's why He's the one, siya yung role model natin. And later on, makikita natin that He is just not like just a role model na sinusundan, na parang yung idol natin sa mga artista o yung mga talented businessmen or musicians or whatever. But He is more than that. And here, we can see that God's agenda is not to make us religious. From the very first place, hindi siya nagpakilala upang maging relihiyoso tayo, upang sumamba tayo. Kung ganun din